Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ala Charon, Nanay Cathy. Ang maalaala mo kaya o maalaala istorya. Tunghayan natin ang full episode ngayong gabi, pinamagatang Dalagang Raketera. Habang si Nanay Cathy ay gumagawa ng macaroni salad, ipagpatuloy ko sa inyo ang kwento ni Caroline. Kung napanood niyo po yung full episode last week, yung The Runaway Bride, yung si Caroline ay hindi nagpatuloy sa kanyang kasal. Si Caroline ay nagpatuloy mag-racket-racket kahit ano na lang ang binibenta while na nag-office office work, office girl. Umpisa siya magkapital ng 5,000 pesos only. Nag-ano siya yung sa sweldo niya kasi maliit lang ang sweldo ng empleyado kasi ayun, yung ginawa ni Caroline ay nagkapital siya ng pera na 5,000. Yung 5,000 ang ginawa ni Caroline ay nagakuha siya, mayroon kasi siyang kakilala sa W Brown na yung instead na 30 days yung terms, binigyan siya ng 45 days or 60 days kasi mahilig ang mga tao noon ng mga shoes na W Brown. Sikat kasi yung W Brown. Tapos pinapautang niya ni Caroline sa mga kakilala niya. Tapos ginawa niyang 4 gives or 6 gives, ganon. Tapos maraming benta si Caroline sa W Brown. Hanggang sa nakaipon si Caroline ng pera. Tapos nagbenta-benta na naman siya ng Avon. Tapos pinapautang niya yung lahat ng mga negosyo na direct selling, inaano ni Caroline, pinapasukan. Yung Avon, yung mga bra, pabango, Joyelly, Lucila, yung mga sapatos na galing pa yun sa Manila, pinapadala lang sa Pambato. Kukunin niya ni Caroline pagkatapos hanggang sa nag-triumph na si Caroline. Tapos may mga networking pinapasukan ni Caroline. Tapos mayroon pang nagbenta pa siya ng mga cell cards. Kasi hindi pa uso noon yung load cell cards lang. Tapos cellphone yun. Isang araw, kinausap si Caroline ng kanyang boss na i-assign siya doon sa medyo malayo na lugar, doon sa ibang branch. Doon siya in-assign. Tapos pumayag naman si Caroline kasi ayaw ni Caroline na gusto niya mapalayo din siya kasi dahil sa nangyari yung hindi siya nagpatuloy ng kasal. Kaya yun, pumayag na lang si Caroline na ma-assign doon sa ibang lugar, na madestino siya sa ibang branch. Kaya ayun. Tapos si Caroline pumupunta lang doon every Monday, tapos uwi siya Friday kasi medyo malayo kasi yung lugar, kaya hindi siya pwede umuwi ng araw-araw kasi magastos sa pamasahe kasi magkano lang man ang sweldo ni Caroline sa opisina, tapos maubos lang yun sa pamasahe. Kaya yun, may offer yung boss, tinanggap ni Caroline, tapos doon na siya na-assign. Tapos naman siya ng libre naman siya ng tirahan doon kasi yung baba office, sa taas mayroon siyang room, tapos libre na siya. So yung pagkain kay Caroline na lang. So wala naman siyang gagastusin kundi pagkain lang kasi mayroon naman siyang doon tirahan. Yun, habang kasi yung office nila Caroline doon kasi bago lang open na branch doon. Kasi tahimik masyado, wala masyadong kliyente doon. Kaya parang kasi si Caroline, parang na-bored kasi siya kasi tahimik masyado, wala pa siyang kakilala doon sa lugar na yon. Kaya ang ginawa ni Caroline, mayroon siyang nakilala kasi nag-Singles for Christ si Caroline. Hanggang siya marami na siyang mga nakilala, kaibigan. Tapos yun, nag-continue pa rin si Caroline sa kanyang mga racket. Nagbenta-benta na naman siya. Marami siyang mga kakilala na
halos lahat ng mga bangko sa lugar na yun, kilala na ni Caroline, lahat ng mga bangko doon. Tapos pinasukan niya, marami na siyang doon, mga kaibigan, kaya nag-continue siya ng pagbebenta. Nagbenta siya pa rin ng ng mga Triumph, ng mga Avon, lahat, mga pa dyan, mga benta niya. Hanggang sa nagbenta na naman si Caroline ng mga DVD player. Tinatawag na nga siya ng mga kaibigan niya na parang Bombay si Caroline kasi tinawag nila Bombay kasi kahit anong binebenta, items na iba-iba, mga papango, ayan. Tapos cell card, cellphone, ayan, mga kahit na lang anong binebenta ni Caroline doon sa sa mga kaibigan niya doon sa lugar na yon. Tapos nagdala pa yan pag Monday kasi tapos every time na pumunta si Caroline doon sa lugar na trabaho niya, nagdala si Caroline ng kahit na naka-blazer siya kasi yung company na pinagtrabahuan ni Caroline, kasi maganda kasi yung uniform nila, parang nasa bangko kasi napagkamalan pa si Caroline na nagtrabaho sa bangko kasi yung uniform nila maganda kasi. Tapos kahit na naka-blazer si Caroline, hindi siya nahihiya na nagdala siya ng mga pagbebenta niya ng mga items. Pinapasok niya lang yun sa bag na malaki. Sabi pa ng conductor na bakit ang laki-laki pa daw ng bag ni Caroline kaysa sa kanya. Tapos ang bigat-bigat pa. Yun pala, nangungumpra kasi si Caroline ng mga Pringles, mga chocolate, kahit mga DVD player. Yun ang laman ng bag niya. Tapos pagbaba niya, wala kasing taxi doon. Sa lugar na yun, walang jeep, lang tricycle. Kaya tinutulungan na lang siya ng conductor sa bus na magbuhat ng bag niya. Yun, hindi nahihiya si Caroline sa pagdala ng bag na ang laki-laki. Tapos yun, binebentan niya yun sa mga kaibigan niyo doon. Tapos mayroon pang yung promo ng Tupperware. Kahit na walang bumili, walang nag-order, pero pag may promo kasi, malaki kasi ang ma-income ni Caroline, kaya nag-issue siya ng cheque para bilhin niya yung promo na malaki ang discount, 60%. Tapos ibenta yan ni Caroline ng regular price, so malaki na ang kikitain niya. Yun, hanggang sa dumating ang araw na nagbenta na siya ng mga jewelries. Tapos kasi mura lang noon ang per gram ng jewelries, hanggang sa nagbenta na siya, nakakapital na siya. Yun, tapos pinapautang ni Caroline yun sa mga kaibigan din niya, yung mga alahas, yung mga jewelries. Okay pa yung sa kanya, yung mga yung terms na binibigay niya, nagbabayad talaga ng ng maayos yung mga pinapautang niya noon. Tapos hanggang sa lumaki na yung niya, yung kita niya, hanggang nakabili siya ng first investment niya na dalaga pa siya na lote. Nakabili siya ng lote hanggang sa nakaipon siya. Pinagpatuloy niya pa rin yung pagbebenta kahit anong mga items. Tapos alahas. Tapos yung sweldo ni Caroline, maliit lang kasi yun, parang pamasahe lang niya yun. Hindi na siya nag-isip sa sweldo niya kasi na-enjoy na niya yung pagbebenta. Tapos hindi na siya na-bored sa trabaho niya kasi na siya sa mga racket niya. Ayun, hanggang sa nakakilala si Caroline, mga nanligaw doon kay Caroline. Mayroon siyang sinagot na na yung nakalipas yung 1 taon na nangyari, yun, nag-accept na siya ng mga suitors, at saka may sinagot siya. Inisip talaga niya, yun ang first boyfriend talaga niya kasi na parating nagbumibisita sa sa bahay nila. Tapos mabait naman yung lalaki, tapos okay naman yung work, stable naman siya. Ayun, yung ugali kasi ni Caroline, hindi siya mahilig gumastos ng mga kahit anong bilihin na hindi importante. Ang sa kanya ay yung pagra-racket lang, na mayroon siyang kita kahit basta marangal lang na trabaho. Tapos sabi niya na kahit ang ibenta niya, basta yung pagkakakitaan lang talaga at saka marangal na trabaho, yun ang pinaka-importante kay Caroline. Tapos saka na lang yung magbili siya ng mga gusto niya na mga
halimbawa mga branded, pag nakaipon na talaga siya at siya nakasave na talaga siya na mayroon na siyang tamang oras na pagkakataon na makabili na siya ng kahit anong gusto niya. Yun. Yan ang ni racket ni Caroline. Marami na siyang mga racket at saka lumago yung capital niya na 5,000 pesos lang. Yun. Tsaka yung ugali ni Caroline, hindi siya mahilig magsigi, maglakwat siya, hindi siya mahilig magsigi pa, mili-bili ng mga kahit na mga paarte-arte. Hindi maarte si Caroline. Yung kanya lang na business lang, yun lang. Walang yung sa personal niya, wala. Kumakain lang si Caroline ng okay na sa kanya. Kumain siya ng breakfast na adobong sitaw. Hanggang sa lunch at saka dinner, yun ang ulam niya kasi busy siya masyado, wala na siyang time magluto. Minsan mayroon siyang time magluto kaya makapagluto siya ng maayos na ulam. Ayan. Kaya ayun, si Caroline, siya, talaga, lumago talaga yung niya, pagrarakit niya hanggang nakaipon talaga siya ng pera. Yun. Hanggang dito na lang po si Nanay Cathy. Ipagpatuloy na naman ni Nanay Cathy ang pagkwento sa susunod na linggo. Yun na ang abangan nyo yung ending ng istorya sa Maalaala Mo Kaya ni Caroline. Hanggang dito na lang po si Nanay Cathy. Yung hindi pa po nakasubscribe kay Nanay Cathy, please like and subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo pag mayroong mga uploads si Nanay Cathy. Salamat po. Happy New Year to everyone. Bye-bye!